sweat concert. Yes po. Gusto mo mag... Yes po. Naka-blue. Tama. Tama ka doon. No problem. Sports packages are you eyeing particularly in the next coming years, and what exactly are we to expect after Horizon 3 or the AFP modernization program? The Horizon 3 acquisition program is the acquisition program that our Department of National Defense has completed. And then we are presently in the process of finding suppliers for all the different requirements that we have to build up our capabilities in the armed forces of the Philippines to work for peace for their home. This is buy one, take four na damit organizer. Sobrang init. Gusto ko ng ice. Ang mura niya, 400 pesos. Meron ka ng ibang ganitong organizer. So, maganda dito may ganyan siya sa kaya hindi siya yung tuloy kapag nagalitan ng damit. Buy one, Ay, get magsama four din siya po. Dami po yung siya po. Ang dami. Siya po po. Good yan. Maganda yan. Huwag ka lang titigil. Enjoy mo lang yung pag-workout. Medyo talaga makaano tayo, parang walang makita, lalo lang pag wala kang makita ng result. So sabi niya, saan pwede register ate? Enjoy mo lang, Ayan, patuloy mo lang yung workout. Enjoy lang yung workout. i-click nyo lang itong register dito sa live event natin at automatic mag-alarm ang cellphone mo sa April 15 at makaka-check out kayo ng piso iPhone, piso laptop, piso cellphone. At bagsak presyo na Rosmars products. Kaya naman hindi tayo mag-register na. Wala naman. So sabi niya, guys, pag meron ba talaga nagbebenta ng kotse at nakalagay na lady driven, does it mean na talagang yung quality ng kotse is napakaganda pa compared with pag dinrive yun or ang gumamit nun at nagbebenta is lalaki. So nakita ko tong topic na to sa Reddit. Sabi, why do people still advertise vehicles for sale as lady driven as if it's a big selling feature? So sabi niya, I'm not trying to sound sexist as I know there are some women who take good care of their vehicles, but as a whole, men tend to maintain and baby their vehicles much more due to pride. Generally, more women see the ride as being more point to a point objects, point A to point B object. Kahit gaano. Try mo i-check na yung yung sa TikTok ko, doon makita mo yung bulking and yung cutting ko. Ang kakating gym news. Na ako doon sa Banawa, doon. Coach ko din doon. Send ka, Ray. Mag-send ka. So, nagsilo 10K sa energy ka, bro. Hindi naman. My 12 there is my stock supplement. Wala dol, wala stock. Very sure blessing. May Gcash ko, sure 905-340-7608. Yun ang Gcash ko. Maniwala talaga ako pag nag-send kayo, Ray. At yung isa. Maganda. Sobrang taas. Di pinawalang bisa na ni Pangulong Bongbong Marcos ang anumang secret agreement ng Duterte administration sa China.
Wala raw kasi makapagpaliwanag saan nilalaman niya. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte naman inakusahan si PBBM na ginagamit umano ang charter change para ma-extend ang termino. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halim. Sila siya nung naibot. Kung heherap ka na... Kung heherap... Yung size... Ito na yung best. Ano gani? Kasing magic. Ito. Hoy, Mima. Baby, Yes, ma'am. come here. Malaki na... Pakain ka ba ng Pakain ka ba ng sardinas? Ako hindi. Pero tuwang-tuwa ako nung napanood ko yung video ni Tito Mars. So ang ginawa ko, pumunta ako ng Louis Vuitton para bumili ng sardinas. Halika, kainin natin. Napapahan po ako, grabe. Aminin ko po, I am a lady of the people. Lahat naman kinakain ko. Kumakain po ako ng isaw, kumakain po ako ng kwek-kwek, kumakain po ako ng Jollibee Chicken Joy. Pero pagdating po sa sardinas, aaminin ko po talaga, this is one of the most challenging things in my life. Halika, buksan po natin. Oo po, na pagkain po ng mahirap yung sardinas. Kasi yung mura na po yung bili ko dito. Siguro yung binili ko po siya, 18,000 euros. Kayo na po mag-calculate sa Philippine pesos. So, murang-mura po siya, 18,000 euros for a packet of one. Ay, nalaglag. Sa Europe, meron po siyang limited edition. Ayan, totoo po siya, legit. Ako naman, pero yung kinikita niya ay kulang sa pang-araw-araw niya. Dito, naisipan niya hanapin yung mga magulang niyang nag-abandona na sa kanya, baka sakaling may maibigay na pamana o pera sa kanya. Kaya naman kasama yung best friend niyang si Dean, dito sila magpupunta sa isang lugar sa gitna ng kagubatan kung saan matatagpuan nga nila yung isang malaking abandonadong bahay na pagmamay-ari ng mga magulang ni Maya. Pero dahil nga abandonado na to, dito sila hahanap ng sagot kung ano nga bang nangyari sa mga magulang ni Maya. At dito nga nila unti-unting marirealize na parang may mali sa lugar na to. Nung kinalipin sa tuloy ko, naglaban kami ng isang kategori at natalo ko sa kategori. Hindi yung mga sinabi mo. Tagasa di kanan. Ray, nasin mo na Ray? Yeah, visualize talaga yun. Hindi naman talaga nilagkasin si Wewe. Nagpaasa lang pala ito si Wewe. Sige, sige Ran. Taga saan ka ba, Ray? Kada pa ka dun? Okay, dol. Huwag na kay Korta dol. Pag kuha nag dol, kuha nag-joke ka ng coach. Pero yung coach na may may experience sa competition, yun. Huwag ka magbe-base sa basic knowledge lang. Yung meron namang hindi magandang katawan pero may knowledge. Pero mas para sa akin mas ako sa dun may experience sa competition. Ay, ang layo mo pala, wait. Ay, ang layo mo pala, Ray. Ay, ang layo mo pala, Ray. One on top of the other, and use it. Ay, ang layo mo pala, Ray. Ay, ang layo mo pala, Ray. Yes, Ray. Yes, Ray. Dapat na. Salamat. May paano na tayo pag ganun ng check meal. Thank you for the blessing, Ray. Ray, love you too, Ray. Update. Guys, na bagong filter sa to. Alam niyo na ba yun? Yeah, parang dagdagan to ni Ray. Dagdagan mo ba, Ray? Ginapo sa...
mag-reply ka muna. Paano ba mag-reply kung nagla-live? Patayin ko na siguro yung live. Paulit-ulit umanong ginahasa. Sino ba yung sabi yung magsisayang pinky? Pambansang awit ng